Okay po, magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ulit ang unang pangkat. Kami po ay magbabahagi po ng aralin patungkol po sa pagkilala at pag-aaral sa pangalan o sa English naman po ay noun. So bago po ako dumako sa ating aralin, ay hayaan niyo po muna ako na magdetalye po ng pamamaraan o kung ano po ang aming ginawa sa paghahanda po ng presentasyon na ito. Kami po ay gumamit ng digital tools o klase-klaseng aplikasyon sa paggawa po ng presentasyon na ito. Una po dito ang ginamit namin ay ang Canva. Gumamit po kami sa pagpili ng templates na prepara po namin sa presentasyon na ito. Ang pangalawa po ay PowerPoint presentation. Dahil po ang Canva ay maari pong ma-convert into PowerPoint presentation. Ang kagandahan po nito, ang Canva po ay meron po tayo doong pagpipilian lalo na po doon sa mga background, sa mga images o mga larawan na ating ginagamit. At isa rin po dito ay maari po din po tayong gumamit ng mga fonts na pagpipilian. Ginamit po namin ang PPT para ang nagawa po namin sa Canva, may convert po namin ito sa PPT presentation. Dahil po ang PPT presentation, dito na po natin makikita kung ano ang final na input na ginawa natin sa Canva. Ang CapCut naman po, dito po namin nagamit ang CapCut sa pag-compile po ng video lectures namin na aming ginawa. So, yun po ang ginamit namin na aplikasyon sa paghahanda ng presentasyon na ito. Tayo naman ay dumako na sa ating talakayan. So, kanina binanggit ko na ang ating aralin ay patungkol po sa pangalan o nouns kung sa English, no? Bago po tayo dumako sa ating aralin, atin pong alamin kung ano po ang layunin ng talakayan na ito. Tayo po ay inaasahan sa pagtapos ng aralin na ito ay tayo po ay maiisa-isa ang iba't ibang uri ng pangalan. Particular na dito ang pantangi at ang pambalana. Pangalawa pong layunin ay ang makilala ang mga pangalan sa pangungusap. At pangatlo po ay magagamit po natin ang angkop sa pangalan na pangalan ng mga pangungusap na kanilang buuin. So may buuin po tayo na pangalan mamaya po sa kung tapos na po tayo sa pagtatalakay. So ngayon po, ano nga ba ang pangalan? So ang pangalan ay mga salita na tumutukoy sa mga tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Sa madaling salita, ang pangalan ay nagbibigay ng pangalan sa mga bagay na ating naririnig, nakikita o naiisip. So narito ang ilang halimbawa ng mga pangalan. Gaya ng tao. So ang halimbawa ng tao ay pangalan ng tao. Gaya ng Juan, Maria, teacher o doktor. At sa bagay naman ay mga pangalan ng bagay gaya ng mesa, telepono o upuan at kutsara. At sa hayop naman, ang ilang halimbawa ng pangalan ng hayop ay ang aso, pusa, ibon at elepante. At sa lugar naman ay ang mga pangalan ng lugar gaya ng paralan, bahay, simbahan, park. At ang halimbawa naman sa pangyayari ay Pasko, kaarawan, bagyo o graduation. Mga uri ng pangalan. Una, pantangi. Tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, Jose, Rizal, Maynila, Pasko. Ang pantanging pangalan ay kadalasang sinisimula ng malaking titik. Ang mga ito ay nagbibigay ng natatanging pagkakakilanlan sa isang particular na tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Atin namang pag-usapan ang pambalana. Ang pambalana ay karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop o lugar o pangyayari. So, ibig sabihin ang pambalana ay isang uri ng pangalan ng wika, mga wikang Pilipino. Tumutukoy ito sa mga pangalang ginagamit upang pangalanan ang mga karaniwang bagay, tao o hayop na hindi tiyak o hindi particular. Sa madaling salita, ito ay mga pangalan na naglalarawan ng klase o uri ng bagay, tao o hayop, hindi na
Dito naman tayo sa halimbawa ng pantangi. Sa tiyak na pangalan ng tao, maaaring halimbawa nito ay Dr. Jose Rizal. Sa lugar naman, pwedeng Luneta Park at Mount Everest. Sa pangyayari naman, maaari ring maging halimbawa ang Araw ng Kalayaan. At sa bagay naman, ang Volkswagen Beetle. Ito ay pangalan ng sasakyan. Mga halimbawa ng pambalana. Una, guro. Ito ay tumutukoy sa sinumang nagtuturo o pangalan ng isang tao. Kotse. Ito ay tumutukoy sa kahit anong sasakyan. Pusa. Karaniwang tawag sa mga hayop na alaga. Paaralan. Tumutukoy sa anumang institusyon na ginagamit sa pag-aaral. At panglima is tag-init. Ito ay tumutukoy sa panahon. Dito naman tayo sa gamit ng pangalan. Una, ang simuno. Ang simuno ay ang pinag-uusapan sa pangungusap o sa ibang salita, ang simuno ay ang bahagi ng pinag-uusapan na tumutukoy sa paksa o kung sino o anuman ang pinag-uusapan. Karaniwan, ito ang nagsasabi kung sino o ano ang gumagawa ng aksyon o kaya ay ang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, ang bata ay naglalaro sa parke. Ang bata ang simuno sa pangungusap. Ibang halimbawa naman ay si Maria ay magaling magluto. So ang simuno ay si Maria. Pangalawang gamit ng pangalan ay panaguri. Ito ay nagpapayag tungkol sa simuno. Halimbawa nito ay si James ay mahilig kumanta. Ang simuno ay si James. Ang panaguri ay mahilig kumanta. Sa konklusyon, ang pangalan ay mahalagang bahagi ng wika. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang pangalan ay may dalawang uri, ang pantangi at ang pambalana. At dapat palagi nating pakatandaan na mahalaga ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng pangalan upang maging mas epektibo sa pagtitipad sa